guys! Good morning! So, ayan. A day in our life na naman tayo. Normal day. So, ginigising ko ang aking batuta. Napakatagal. Alas 11 na. Hindi pa siya gumigising. So, higa-higa muna kami at dumede pa nga. O, tingnan nyo naman. So, antay-antay ko lang siya dyan kasi gusto ko na nga siyang gumising. Ay, kaso, ang baby nyo ayaw pa ngang gumising. Talaga naman, anong oras na para talagang tulog mantika. Di ka tagal gumising. Nag-start na ako makinig ng worship song. Worship song and Bible reading to start our day is good. It will really give us a hope. Sobrang grateful talaga ako sa lahat ng ginagawa ni Lord sa buhay ko, sa buhay ng family ko. Though quite madaming challenges, pero still, napakabuti ni Lord sa amin, napakabuti ni Lord sa atin. So, ayun na nga, bumaba na ako and look at the view. Ayun, tulog pa ang aking Junakis. Anong oras na? Mag-aalauna na ng tanghali. Kasi 3 AM siya natulog kagabi. So, ngayon siguro kaya ayaw niyang gumising. Tulog mantika talaga siya. So, ngayon gagawin ko, magluluto na ako ng aming lunch. Usually, hindi naman talaga ako nagluluto kasi nga, yung natira namin pagkain sa gabi, yun yung kinakain namin ni Clay sa tanghalian. Kasi nga dito, hindi uso yung lunch, hindi uso yung breakfast. Parang once lang sila as in kumakain ng heavy meal, which is dinner. And yung dinner dito is 4 PM. Usually 4 PM, 5 PM. So, kami lang ata yung nagdi-dinner dito ng 7 or late pa. Kasi nga hindi ako sanay nang hindi ako nagla-lunch. So, ayun na, narinig ko yung baby ko umiiyak. So, samahan niyo ako, puntahan natin siya. Bakit? So, yun na nga, bumaba na kami after niyang mag-iniyak-iniyak. So, ayaw niya magpababa. Pansin niyo naman, habang nagluluto ako, talaga naman, bonggang-bongga ang kanyang pagpapabuhat. Ako'y ngalay na baling-bali talaga itong batang ito. Pero yun, so, nagluluto nga ako ngayon ng aming agahan, tanghalian, merienda, lahat-lahat na. Kasi alauna na. Grabe itong batang to, alauna kung gumising, wagas. So, ang niluto ko ay bacon at yung natira naming ulam kagabi na sardines omelette, ininit ko lang. So, yun na nga, kain na ng kain ng aking Junakis. Tingnan nyo naman. So, hindi makakain ng walang pinapanood. So, ganan pa rin ako magpakain sa kanya. Talaga namang kamay, Pinoy na Pinoy pa din kahit na nandito siya sa Norway. Bahala siya, kamay pa rin talaga ang aking peg. Kasi mas nakakakain siya ng oyos. So, yun. So, kain-kain siya. Tingnan nyo naman, namumungalan. May pag-ganun-ganun pa ng kamay. Sumasayaw pa po yan. Talaga naman. So, ganyan ang buhay namin dito. Kaming dalawa lang pag umaga. Mamaya-maya darating ng kanyang lolo. O, ayan na nga, diba? Kasi sabi ko lang, dumating na yung kanyang lolo at tuwan-tuwa siya dyan. O, yan. Pag dumating yung lolo niya, tuwan-tuwa siya. Ewan ko nga kung nagkakaunawaan yung dalawang yan. Nagno-Norwegian man ang lolo niya. Pag kinakausap siya ng lolo niya, ang sagot niya lang naman lagi, iya. Ayan, habang siya ay nasa lolo niya sa sala at kinukulit niya, ako'y hugas naman din eh. Sa totoo lang, may machine naman dito. Pero mas bet ko pa din maghugas ng kamay para hindi ipon. So, yun na nga. Ito na ang aming uulamin, oxtail. 2 kilo yung lulutuin kong yan. Gagawin kong nilaga. So, bigla akong nawala kasi tinawag ako ng kanyang lolo, Hans. At may sinabi sa akin, medyo matagal pala akong nawala dito. At hindi ko alam ano nga bang kinukwento nun, nawala na rin sa isip ko. Ganyan talaga pagka nanay na ulianin. Dakila talaga ba? So, yun na nga, mamaya-maya lalabas na ako dyan. Bulaga, diba? Sabi ko sa inyo yan. So, nag-start na ako. Hinugasan ko muna yung karne. At, yan, pinakita ko sa inyo. Syempre, lalagyan ko na ng tubig, asin, tapos pamintang buo, and bay leaves. Yan. So, isasaklang ko na siya. Diba? Nagpakit pa ang Inday.
Medyo matagal to palambutan eh, kasi nga beef. So, oxtail siya. So, lalambot to siguro mga 2 hours. 2 hours ko siyang pinapalambutan. Pero sa medyo mahinang apoy lang. Kasi nga, iniiwan ko siya. So, pag nilakasan ko yung apoy, aapaw. Tamad na akong bumaba. So, hinayaan ko lang siya mahina. So, yan. Kumukuha na ako ng mga gulay na aking hiwain. Itong anak ko, tingnan mo naman, oh. Talagang nakikialam. So, yan na nga. For the balat na ako ng patatas. Matakaw sila dito sa patatas kasi nga usually mga Norwegian patatas ang kinakain instead of rice. So itong anak ko habang nagvo-voice over ako dito, napakaingay. So na hindi kayo nai-istorbo. Istorbo. Yan, naririnig niyo ba siya? Nagdiwa na din ako ng repolyo. Huwag nyo nang pansinin. Oo, maliliit ang hiwa dito ng gulay dahil ayaw nila ng malalaki. Hindi katulad sa Pinas. So, yan. Hugas-hugas na lang. At iwan ko yan. Kasi mamaya ko pa naman siya lulutuin. Nag-prepare lang ako. Kasi sabi ko nga, diba, maaga ang dinner dito. Ayun na nga. Pumanik muna kami dito sa taas. At inayaan ko muna maglaro-laro ang aking anak. Siya'y pagulong-gulong sa kama. Tingnan nyo naman, napakalikot parang kitikiti. Maya-maya ililiguan ko na din itong aking poging anak. Abay, oo, pogi yan. Anak ko yan eh. Dadma sa bashers. Charing eme. So, ayun na. Nakaligo na ang aking Junakis. Siya ay nagbabike-bike ngayon. So, labas kami sandali. Pero papasok din kami maya kasi nga maulan. Maulan ng snow. At enjoy na enjoy nga siya sa kanyang pagbabike. Tuwan-tuwa at nakalabas na naman. Pero pumasok din ako niyan. Kasi nga, may tinignan ako sa loob. Pero sandali lang at yan, lalabas na ulit ang Kes. Ito talaga yung view paglabas ng bahay nila. So pretty. Dumating na yung dada namin, hindi ko naman alakasan silang dalawa. Nilabas niya na. Nilabas ko si Clyde, tapos nilabas niya din ulit. So, maghahanap ako ngayon kung nasan sila. Kita ko na. Naririnig mo ba ang boses ng anak ko? Ano yun? Go. Kaya yung ball na naman yun. Since ayaw magpaawat ni Clyde sa labas, dinala na naman ang dada niya siya sa soccer field. So, ayan. Naglaro-laro muna kami sa hindi. Hinayaan muna namin siya mag-enjoy. Pero maya-maya papasok na din kami kasi super lamig yan. Nalagyan ng snow ngayon. April. Spring na talaga eh. Hindi ko alam bakit paulan ng snow. So yan, todo si pa ang batuting, tuwan-tuwa, maihagal pa sa tawa. Talaga namang pabuhat pa ng pabuhat sa dada niya. Ay nako, pag talaga may anak ka, yung mga kaligayahan niya na lang kaligayahan mo na rin. Pagod pa ang dada niyan galing sa trabaho pero no choice. So, nidecide na kaming umuwi. Yan na nga, pauwi na kami. Hindi na nakatiis, binuhat na ang bike. Itong snow na to, may pagkabastos din eh. Ayaw makisama oh. Sumasalo ako, walang napunta sa kamay ko. So, yan na nga. Mag-uwi na kami kasi tatapusin ko na yung aking niluluto at kakain na rin kami. So, yan. Happy-happy ang dada at ang batuta dahil nakalabas. Actually, itong bike na gamit ni Clyde, libre to eh. Nakuha lang namin sa Finn kung tawagin nila dito. Yan. So, ito na yung bahay. Malapit na kami. Sabi sa inyo, malapit lang yung mga pasyalan ni Clyde dito sa bahay eh. Ngiti pa, nagpapogi pa. Yan na, tatapusin ko na ang aking niluluto. Konting timpla-timpla na lang. Halo dito, halo. Mekos-mekos mo na yan. Yan, so
lagay ko na ang repolyo. Nalagay ko na dyan yung patatas eh. Kasi nga, para mabilis na siya din lumambot kanina. Halo-halo. Tikim-tikim. Diba yung anak ko nakikisali sa voice over ko? Oh, isa pa, maybe. Ay, nako, Clyde. Ayan na. Sarap na. So, nagre-ready na kami para kumain. Yan, nag-pray na kami. At may bata dito na napakakulit. Tignan nyo naman, oh. So, 6:30 na ng hapon dito, pero maliwanag pa din. Kasi usually, pag ganitong mga panahon, sabi nila Marvin, 9 na, bumababa ang araw. So, yung alas 6 dito sa atin, medyo madilim na, pero dito, maliwanag pa din. So, konting kwento-kwentuhan. Gusto din namin na kalakihan ni Clyde na sabay-sabay kaming kumakain and little moment or banding naming tatlo or naming pamilya yung ganito. So, yan. Malapit na kaming matapos kumain dito kung hindi ako nagkakamali. Si Clyde, Diyos ko, ilang oras ko ata ito pinapakain palagi. Sobrang bagal kumain. So, ayan na nga. Nagliligpit na kami. Ang dada ko kwento ng kwento, oh. So, yan. Punas. Yan. Nasa taas na kami at ang bata kumakain na naman ng kanyang favorite grapes habang nanonood ng Doraemon. So, dito ko natatapusin ang video na to. Maraming salamat ulit sa pagsama at panonood at pakikinig ng aming mini vlog. Ayun, so please support our channel. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel, Pinoy Fam in Norway. See you in our next video. Bye!